What if isang araw, umuwi si tatay, tahimik, wala ng trabaho, nagsara yung pinapasukan niya, tapos kayong magkakapatid, 5, 6, lahat umaasa sa kanya. Bills, tuition, pang-ulam, biglang parang may bumagsak na mundo sa inyo. Walang kumikibo sa hapagkainan. Si mama, pilit na nag-aabot ng may ngiti, pero halata sa mata na may takot. Ikaw yung panganay at sa loob mo may tanong, anong gagawin natin ngayon? Biglang naging totoo lahat ng mga sinasabi sa school about budgeting. Yung kuryente, tubig, bigas, lahat may presyo. Tapos ikaw, may pangarap ka, pero paano pag kailangan mo nang tumulong bago mangarap? Pero wait, hindi pa tapos yung story mo. Kasi minsan, yung pinakamalaking gising na nangyayari sa pinakamahirap na sitwasyon. Baka ito na yung moment mo para matuto ng diskarte. Mag-online sideline, mag-tutor, mag-apply sa scholarship, o tumulong sa bahay kahit sa simpleng pag-aayos ng budgeting ni mama. Sa ganitong sitwasyon, naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang financial literacy. Hindi lang basta mag-aral, pero maghanda sa realidad. Learn how to save, learn how to earn, and learn how to plan. At higit sa lahat, learn how to stand up again. Kasi, sa totoo lang, hindi mo kailangan maging mayaman agad. Ang kailangan mo ay maging matatag, matalino, at mapamaraan. Baka nga ito yung simula ng bago niyong kwento. Sa halip na sumuko, naging inspirasyon ka pa sa pamilya mo. So kung isa ka sa estudyanteng panganay na lumalaban, remember this. Hindi mo kailangan maging perfecto. Ang mahalaga, magpatuloy kang kumikilos. Dahil minsan, ang crisis hindi lang dulo ng daan. Ito rin ang simula ng pagiging tunay na matatag.